Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo, mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sininga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangin tingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sa gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. Tingog sang Kubos. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw. Mayong aga sa aton mga kauturan. Welcome sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Aalipin sa Kamusta na ang aton nga mga kauturan all over the Diocese of Bacolod kag sa malabutan sa sining Waragwagan DYAF 1143 CMN Bacolod. June 10 mga ka-AF, Miyerkules nga adlaw sang aton nga pagpangalagad sa sining tuig 2026. hanggat may isang nakapiit. Kamusta na ang aton nga mga kakuturan? No? Kamusta ang bugtaw ninyo subong iyang Miyerkules? Actually sa aton nga mga estudyante, di ikatatlo na no, nga adlaw iya since sa pagbukas sang klase. Kabalo ko nga bisigid ang mga ginikanan subong kada adlaw kay nagapreparar sang balon, nagapreparar sang mga kinanglanon sa mga estudyante, especially kun ara kaya sa kinder o kun ara sa elementary. No? Ang high school ti matulutudluan mo na pero ang elementary niya no, especially grade 1 ti do medyo mabulubudlay gid ni no, kinanglanon pa nga giyahan iya pakadto sa eskwelahan. Mangyari sa But nevertheless, mga kauturan, sa gihapon ini ang inyo alagad Raymond Pandanduyan, base mangin kaupon naton dugay-dugay ang aton iya nga direktor sang Caritas Bacolod. But nevertheless, padayon kita sa gihapon sa pagdala sa inyo sa mga isyu kag tupiko nga kung sa diin nagaapektar sa pagpangabuhi sang tagsa-tagsa ka Kristiyano, and at the same time diri lamang mabatian, diri lamang makitaan no ang panindugan iya sang aton nga simbahan bahin sa mga isyu nga nagaluntad sa aton komunidad. Don't forget to like and share mga ka-AF sa aton nga Facebook page. I-type lamang DYAF 1143 CMN Bacolod. And at the same time, i-like and share kay aton ina karon pagabasahon no. Particular na ang inyo iyang mga comment sa aton nga pagwaragwag diri no. May mga maka-participate kamo iya mga ka-AF. namamanglaw. Sige, okay, no, mga ka-IF, away problema, no? Ari na, no, ang aton yang direktor, no? Si ka-IF Julius, no? Para mangin kaupod nato na no sa aton pagpalayag mga ka-IF diri sa aton nga programa. Hanggat may isang nauli. Medyo maulo init ang panahon subong no mga ka-AF no, but nevertheless no balon lang payong kay hindi naton malikawan base bala mag ulan-ulan ya mga ka-AF, and at the same time protection man no sa init sang adlaw. At damdamin. Okay, sige mga ka-AF, no, yari na, no, aton iyang Executive Director, Reverend Father Julius Espinosa. Ka-AF Julius, good morning. Raymond, may aga sa imo, kag kinaanan sa aton mga inugugma nga tagsakdag sa aton nga kubos nga pagpangalagad, malipayon nga Miyerkules nga adlaw no sa sining bulan sa Hunyo no, medyo
maayo subong ang adlaw no tungod kay sang kagabi may ara sang nagtupa nga ulan pero medyo hindi malawig rimon no. Isili daw kada hapon daw nagtulo-tulo na ang ulan no. To gina tamyaw nato ang aton yang talahuron nga si Obispo no ang aton nga Apostolic Administrator si Bishop Patricio Buzon kag sa aton man mga langdon nga makaparian sa Diocese sa Bacolod kag sumungman sa aton mga kaingod nga mga diocese dire sa aton sa Negros Island region. Okay, sige mga ka-EF, no, good morning sa mga listeners nato no, dira iya sa may barangay Dumanan. No, do nakayuman tong mga kapdanan ko sa barangay Dumanan no. Nya do nakabati na kami sa tingog sa radyo Nakalambot na sa ila. Nakalambot na. Lamat-lamat lang Lamat-lamat lang mga ka-EF. No, so good morning sa liwat no sa aton nga mga listeners. Okay, sige mga ka-EF na before kita as usual mag-proceed sa pila naton iya ka mga talakayan no makadto kita anay sa aton gospel reading of the day. Ang aton subong nga ebanghelyo rimon makauturan aton ni kuha si ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 tubtob 19. Sa Jesus agsiling sa iya mga gintutunan, hindi kamo maghuna-huna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan ni Moises kag sang mga ginpanudlo sa mga propeta. Wala ako makari sa pagdula sini kundi sa pagpaathag sang ila matuod nga kahulugan. Dumduman ninyo ini samtang may langit pakagduta, wala sing bisan isa kakudlit o kudlabing jutay nga bahin sa kasuguan nga pagadulaom tubtub nga matuman ang tanan. Gani ang bisan sino nga maglapas sang pinakajutay sang kasuguan kag magpanudlo sa iban sa paglapas man mangin labing kubos sa ginharian sang langit. Pero ang bisan sino nga magtuman sa kasuguan kag magtudlo sa iban sa pagtuman man mangin dako sa ginharian sang langit. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Mga ka-EF, no, mamati kita no sang aton niya reflection subong adlaw ti kay natuhoy ini sa mga kasuguan sa Dios. At the same time basi bila makakuan mo kasuguan hindi rules or laws no. Ang ginahambal diring kasuguan Rimod is ang kasuguan sang mga Hudiyo no. Judaic law nga nabase man sa Ten Commandments no sa sugo ni sang Dios sa kay Moses no da Torah. Kag kun ini nga mga kasuguan naghalin sa divine law ginatawag mo silingon wala sing bahin sini nga hindi makabulig sa ikaayo sang tao sa pagtuman sang kabubuton sang Dios. Pero kulang ini no, kulang ini tungod kay ang katumanan sang kasuguan amo ang ginhambal sa aton Ginoo mo, kasuguan sa paghigugma sa Dios kag sa isig ka tawo. So in as long as ini nga mga kasuguan no, bisan ano ka faithful ang nagapatuman sini, bisan ano katanda ang nagapanudlo sini, labi na gid ang mga Hudiyo, but as long as hindi ini nagakilala sa kay Jesus, no, sa nagakilala sa kay Jesus, kulang pa ni sa gihapon sa kasuguan. No, so that's why sila atong Ginoo, wala ko sing ibuhin dira. No, wala ko sing ibuhin. Nagkari ako agud nga maghatag sang matuod-tuod nga kahulugan kag katumanan kag kabug-usan. So kulang na gani no, buhinan ko pa. Bangin hambal nga kulangan ini nga magkasuguan wala naga patuhoy sa akon. No, so pasili sini nga direksyon pakadto sa Ginoo bilang amo ang katumanan sang
kasuguan sang Dios no sa mga tao labi na gid sa mga Hudiyo. Now ang kasuguan do nangin ispila ka mga contentious event ini sa nagliligad nga mga inadlaw hasta subong Raymond no labi na gid sa aton pungsod labi na gid sa Senado. Nanging contentious siya tungod kay hasta subong wala pa gid madesisyonan kung sino gid bala ang lawful nga makabig naton no nga leader sang Senate. No? So mabudlay ining kasuguan kung damo sa interpretasyon. No, kadamo bala sang ligwa nga kon sa diin hangpo nato labi na gid kun kita hindi makita bisan pa gani ang mga experts sang mga kasuguan rimo do divided man sila no. Correct. May madamo man sa mga matanda man kag sampaton nga mga lawyers nga pabor dire. May ara man sa mga iban man nga mga matanda kag sampaton man nga medyo papor dire sa pihak. So diin kita dira ano gid bala ang matuod kati ang layi ang matuod-tuod gid man nga tinutuyo sa nga layi is to bring harmony mo order di ba no to seek what is true no mo gid man ina pero this time daw galibog uluta kun diin kita dalon sang mga ginahambal sang kasuguan no di nang sino ang legitimate sino ang illegitimate sino ang tsakto kag sino ang hindi. Okay, sige mga ka-EF, dugangan nato na karon pila kay anton kapag talakay no particular na no pwede man na nato maangot karon malabutan naton kay EF Julius asang sitwasyon kaimtangan sang pungsod Pilipinas. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF kay Julius, before tayo mag-proceed no, sa pila naton ka mga talakayan subong, kadto kita anay no, sa weather update ya. Check naton no, ang lakat sang panahon mga ka-AF paagi iya sa Pag-asa. No, mas maayo gid no, nga ma-checkyer naton permi ini para mangin aware kita mga ka-AF sa nagakalatabo no, sa aton iya nga weather update naton. Nano ning akon nga okay, ari na, no? Sige, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Bahagyang humina yung epekto ng southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral western section ng Northern Luzon. Kaya wala tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahan po natin more on localized thunderstorm ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang dito sa western section ng Northern Luzon na inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Wala rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan din natin dulot ng habagat, makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa buong Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Samantala, para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 33 degrees Celsius, Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Tugigaraw, asahan natin ng 26 to 36 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius, Tagaytay 24 to 33 degrees Celsius at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan. Pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi.
Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu at Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:25 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF. Ating medyo matulutawhay ang panahon subong naton iyan, no? Mas maayo man kay at least doon hindi kita mabudlayan malamay no. Di kahapon naman nahambal kay Julius no ng lantawon mo sa east nga bahin. Sa nabukid nga bahin. Parti kadulom. Kadamol sang galom gapo no? Pero kibot ka, mga pilahan lang kada minuto ay na siya. Ang high pressure guro around this area siguro sa northern part balasang Negros Rimon, including Bacolod nga hindi makapurma mayo ang ang galom no kag makadulot sang Morobasco gawa nga ulan. Way kita nagapangamuyo gid sang tuman ka Basco gid nga ulan no kung kinakulbaan man naton niya ang kabalakahan man naton ang pagbaha, but then ti kinahanglanon sang aton iya nga mga mangunguma labi na gid sa northern part no sang Negros kaysa southern niya Raymond sige na yan ulan halos kada hapon. Sige na ko ng ulan dito sige no. Na. Kasi sa Morosya gani, sige na ang ulan-ulan dira iyas may Morosya no. Mo nang isa ka nakuha naton nga balita and at the same time ti kay sa kay Liabla no ga-update sa permisa ton ti mo nakabalakan nila kay nagulan-ulan galis nga utong baho sa dito no dira sa may asyenda may kaila no galis nga ang baho sang iti sang manok no di kaluluoy ang aton iyang mga kauturan no nga aara sa palibot no sang asyenda may kaela kay ti gindrablag na ula no ang iti iya sang manok sang halin sa Taala Corporation no. Negros Agri Commodities Incorporated nga ginapangunahan iyan ni Mr. Boni Taala ti dira iya ginatampok ya ang iti sang manok no mo nang reklamo subong sa mga kauturan naton, so dapat maksyonan ini sang barangay and at the same time no sang local government unit. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF. Kay Julius, ikuan ko lang siguro no kay mas sa mga lokal nga bahin bala diri sa Basyod Bacolod. Isa sa mga pinaka-issue diri iya sa may Bacolod ning ang reklamo ano sa aton iyang provincial government. Dumduman mo dira sa ang North Road no, North Capitol Road. North Capitol Road. Daw nahimo na iya nga daw balaligyaan iya no sang aton da iya nga mga vendors tabala mo Raymond nga daw mga kuro karito malang pero later on daw nabuta na ang diri sa southern oo. Doon kung isa ko makalabay ko do ka na may manaboy hapit da kay do magkaon-kaon bala no. But anyway, may sulat ang Provincial Legal Office iya no sa LGU sa Bacolod nga ti no ginapangabay na dapat i-regulate no ang pagdamo iya sang mga vendors sira kay may mga complaint na nangabaton regarding sa mga vendors no may aragin naguba ang basin sa CR security risk siya sa treasurer's office nga ang northern ang North Capitol Road no North Capitol dire sa may kwan dito sa may hotel sa may Sida yes okay ti kada matuod maghapon taward sa gabi damo gabaligya income generating man sang aton iyang mga kauturan kag sa aton madumduman ngali no May 26 no ang LGU sang Bacolod nag-issue sang special permit
sa 42 ka mga ambulant vendor, no. Ginallow sila nga magbaligya dira sa may North Capitol Road alas 3 tubtob alas 9. Sang gabi ho. Sang Kag gabi. may ari man diri sa South Capitol Raymond, pero kung do dira iya do regular na gina sila iya nga nagaplastar, no, pero do Oo. pilala na da iya ka mga Di mga kisko sa tiyanggi-tiyanggi na. ilang. Subungin pa kasaman to. Why na sila diri sa may kilid. No, do nag-agi ko to gani kay siningagaw no tutuloy pirano pa ko. Baka ko tani butong blaw. Okay, hara dato. Ay na to gali ka baligya. Tapos ka mag-jogging-jogging da sa lagut, no? Oo. Kung mag-walking-walking, pwede ka bakal iya Pati sa nga lang gina. Oo. refreshment mo, no? Refreshment. Wala to gina sa kabaligya butong. Tapos ang mga baligya diri sa kidig nga tapik sa may paderda. No why na? No diri may tapos mga kuno to mga tulod-tulod na gid bala. Mga diri na sila sa piyak man sa may lagon. Aton experience sa Raymond, sa iba niya nga nga pungsod, no? Sa labi na gid sa Thailand. May mga public roads nga kung gabi, mayroon sila night market. No, may mga night market sila. Pero pagka buwas ang aga, yakita mo yan daw Wala lang. limpyo yan, no? Limpyo. Limpyo lang. Pati ang mga mga stool na yan, wala kita na, Wala. no? Pero Correct. diri sa aton abi kay kung kaisa, hindi ka kabalo abi magkuha, no? Himos bla sa aton iyang mga sa aton dire bala nga mga nabilin o kung kaisa daw hindi na paghimuso, no? Nano pa bisan adlaw makita nimo nga ara lang gyapon ang mga stores Correct. dira. Dapat kun agat na ni wala na among no. Wala na Clear gid siya. siya. Clear na siya. Oo. Kaya ti may na-designate man niya nga mga inuras nga para sa ila mo. So mo nang issue dira no. Ipawati naton bala ang tingog no ni Provincial Legal Officer and Attorney Alberto Nelas mga Yes sir, that is correct sir, no? Kay nakabaton kita report na inang yara na obstruction sa sidewalk tapos dahil ng dalan pag spill over na sila sa aton man mga public roads. Not to mention yara na isa ka incident man nga may naguba nga basin, no, sa aton restroom sa Capitol Lagun, kung diin do mga vandals ng mga bata nga halin man dira sa inang area. Kagdayon, ang medyo concerning gid sa amon is ang proximity nila bala sa aton Provincial Treasurer's Office. Kabaluman kita nga may mga na dira, mga public funds, mga sensitive nga mga documents, kung diin nga of course ang probinsya ma-burden nga sa pagprotekta sila kita do isa na nakalakod mo nga ara lang gid dira sila sa dampi sa may atong PTO nga office. You know, at its core, this is just a compliance, no, with existing laws and regulations regarding the use of sidewalks and public roads. Wala pa kasabat. Yes, sir. Tingog sa Ubos. Okay, sige mga ka-IAF. Diyan muna, no, ang tingog yan ni Provincial Legal Officer Alberto Nilas Jr. No? So, amo namang isa subungin, no, pagatutukan naman sang aton iya sang syudad sang Bacolod. Kay ang style subong sang LGU naton kay F. Julius, no? Night market. Kag even there is area sang Mega World Raymond, no, sa there is sa east part may ang pihak iya da iyang panapas ang mayor nga dalan sang Mega World, no, almost every night do ginasiragin nila da kay may ara man da sang mga night market man mo. Kag bisan dito gani iya Raymond sa Silay Bacolod Airport makita nimo nga naga-extend na, no, ang mga nagbaligya dito sa mga kung ano lang dira no, nano pa do kasadya dira sa airport. Makaling Ibigay ka kada hapon maghapon, no. Tapos ang diri balas may plaza doon, no, kunari para sa sige pa subong diri. Digto nga wing niya sa aton, di diri dapit sa tubangan sa simbahan, pero digto nga wing bala sa pihak. Kaya doon kung ara, pagyapon kada gabi, dira, kaya ginimo na night market mo. Pero doon may mga kisko, dira nga may manukan, may mga okay man dira, no? I think ara pa. Damo man tao rin mo, no? Damo tao. Of course, bulig man.
no sa aton iyang mga local local entrepreneur, Entrepreneur, no oo. mga maligya naton dira at least maka-income man. Pero ang isa lang nga kay Julius sa tong hinambal mo gina nga dapat kung magambal nga himos gid siya. oo. Hindi may nagkabili nga bangko do, hindi umpay paghimuson kay sometimes gisablang attitude nato na daw adig natamad ka na maghimos gila kay gamiton na karon sa gabi dira na lang na Tapos ihigot na lang sa kilid. Amod lay Raymond kay do gina istaran bla. Oo, kay ginatabunan malana sa nga daw Trapal. abi. Aha. Pero sa do sa kaliwigon bala siguro nga pag tinirman dira kisa do dira ginatulugan, dira na lang man dira nagatigang ano kita nimo da bala sa kilid sang plaza na lang do da na sila ginawi sang do extension sang ilang panimalay no. So muna ko kay isa ang daw danger man dira bla. Kung di ta kabalo sang parameter kung di lang hasta pwede kita makagamit sa sina nga lugar. Aha, okay. So mas mayo man guro akon kun man ko na kay ti income generating mong sa subong bala nga krisis. Pero ti amo nang isa permi naton dati kun may bulutangan, may ginag-regulate, may mga ordinances, sundo na naton kun himos gid. Kagati usually ang mga gamit na balang mga sa mga pagkaon, mga plastic etc. dapat may mga bulutangan man sa mong nga hindi maglapta nga pagkaaga hindi naman blayawan ang mga street cleaner naton panghimos iya sang aton nga lapta. Tingog sang kubos. Ang sabata, may sabat si Attorney Mark Mayo sa aton iyan no sa provincial legal officer naton no Aton Oo. Aton city administrator. Yes, no? aton city administrator, Administrator. Attorney Mark Mayo mga ka-EF. Attorney, ang letter sang province, anong naglabot sa inyong information? I have to say officially why pakita kabaton because ari kita sa ongoing City Peace and Order Council meeting. But I was informed, it has come to my attention nga the subject of their letter is about our ambulant vendors, no. Currently nga dira namtang sa North Capitol Road. So I will have to check officially kung ano ang ila concern. I have yet to read and check the letter, but definitely it will be referred to our city legal office for proper communication also. Again, I would like to reiterate and emphasize nga the presence ng sina nga mga vendors is pursuant and by virtue of city ordinance. No, so kung ano man ang concern naging relay sa aton sa provincial government, we will take into consideration kag it will be subject sa assessment gid sa aton man nga city legal office. Tingog sang kubos. Okay, ti mas mayo man guro kay Julius nga maistoryahan. Oo, kag at the same time ti ibabuligan ta man ang aton mga vendors. Oo, mga man, vendors no? naton, oo. Oo, nga hindi man magkala displaced. Just like for example, diri sa public plaza, dang ibutangan sila sa mga karito. No, gintagaan sila dumduman ko si Attorney Cesar Biloria sa harap pa sa City Legal sa una, may isa yan nakahanduman mo nga matagaan sa mga karito, ibutang sa isa ka lugar. Kag i-regulate kidya nga daw hindi pala gusto nga may karito ka na bala. May ara pag yung mga kinahangat ginatinangkas kag kun baga bala da amo na siya nagatuga man nga ka-aisor no sa pananaw man niya sang mga tao nga nagatuga sa sang conflict. So dapat ma-regulate kisa kay kun dapat buligan man nato ng mga vendors eh. Last time last year during sa Mascara Festival may association man na mga kuha naton mo. Mga vendors. Ambulant vendors sila binagid diri sa palibot sa aton nga plaza. Nagreklamo ito sila kay ti daw na kundi gin close ang diri nga area sa tubang naton sa bazar tapos ang mga manukan. So ara sila sa tunga medyo apektado ang ila iyang pangitan-an dira kay hindi na sila kitaon rin mo. Ituro tiyangge man lang na ina dira. So then I realize na kadamo gali sa ila kag na organisado sila. Karon ang ginalantaw naton dire ang irony nga ang plaza patahumon no kita mo dira ongoing sa gihapon I don't know way takbalo kung saan ina matapos ang pagpatahom dira sa plaza
Okay, it's been some time, no? Do malibot na ang tuig do ara pagyapon niya ang kuan wa pa matapos. Aha. Di na ako na matsindihan kung paano ang pagpatahom sa plaza, paglimpyo dira, whereas ang mga ambulant vendors naton ara pa da sa gyapon. In fact, may nabasahan ako nga nag-allocate ang syudad sa about 1.6 million nga budget para sa private security, no? Starting Kaya nag-duty na? June to December bala na, no? Aha, duty na sila. Duty na sila, no? Doon ko na no ang ila bantayan dira. Kay practically do Ito kabudlay pang nakisarado pa man doon, hindi pa mangpa ng Plaza Subong. hindi mitsindihan ano Hindi pa mitsindihan. ano gid ang gusto nato ano ang itsura niya sinabla. Tungod sa kadugay man abisang construction sang Dugay, sang pagpanami sa plaza da, tiara na ang mga karito iasang aton ding mga vendors. I don't know kung paano na mga plastar nga mangin maayo man ang itsura niya. At the same time di mabodaan sa palangabuyan ang aton mga kauturan. Amo nang mabudlay dira nga lantaw naton kay hindi lamang iya mga manog ang violent vendors sa ara dira Rimon may iban man da iya nga datawon naton informal economy ang mga manog manicure o may kapang masahe pa da. Mga manog tahi sang sapatos and kag iban pa, no? May aral na ganing nga dugo bit lang yung para sa kape lang mo. Termos lang yan. Oo. Kag kape lang. May aral na. Napangabuhi man ang tao Uy, mo. man ang tao. What an irony nga tahom-tahom mo gida plaza ta. At pagkatapos naga-reflect man na sa gikasarang sang aton iya nga pumuluyo. So tikin lang lano na no nga at least ang aton na kay Julius na ka-win-win solusyon nga hindi man ma-displaced no ang aton iya nga mga kauturan. Tingog sang kubos. Mga ka-AF, matag kita na isang pilaya ka mga panumdom, then babalik kita, no? Tawagan naton si Mr. Benji Oray sa Bacolod City Water District. Kaya aral naman sa Tubangan sa Basiwa, inobserve naman nila ang isa ka copper-furnish nga document no sa Bacolod City Water District, no? Kuhaan naton sila sang reaction. But before that, mahatag kita na isang pilaya ka mga pahanumdom. DYAF 1143 CMN Bacolod ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung ano man ang inyo matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan Sini, nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 4775-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdial lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat.
masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inasang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay eh. Kani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya na kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay kita ko sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SEMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Magapalayag sa kahanginan. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga. Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Inidala sang Caritas Bacolod Social Action Center. Magabulig sa mga kubos kag sa paghatag igtalpangon sa sosyedad. Ini ginapangunahan nanday Sir Raymond Pandanduyan kag Reverend Father Julius Espinosa. Alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga. Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Tingog sang Kubos. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-AF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation, Philippine Standard Time, alas 9:40. Tingog sang Kubos. Kay AF Julius, no, ari subong sa linya nato na si Mr. Benji Oray, ang Vice President daw sa Bacolod sa Basiwa Employees Union, kay may activity subong sila nga ginapatigayon. Okay, sige. Hello. Hello, sir, may ngaga. Yes, good morning. Pud na ko diri si Father Julius, diri iya sa aton nga waragwagan. Ang imo na pagpalamyaw sa aton iyang mga viewers ug listeners. Sir, may ngaga sa imo daw po ti Father Julius kag sa tanan niya tagkulamati sa inyong mga programa. Okay. Sige, Jay. No, makuha lang ako sang reaction, particular subong pwede mo anay saysay sa aton iyang mga kauturan kung anong activity ninyo dira subong nga ginapatigayon sa tubangan sang Bacolod City Water District? Actually, sir, way pa kami kasugod kay gahulat pa kami. Ang reason nga maghiwat kami diri sa gamay naman nga peaceful rally kay magapa-receive kami sang another second batch sa nga complaint nga i-file namon sa ombudsman. Mapa-receive kami di sa Board of Kaduwa nga batch kay ang una to 5 lain tong ang complainant subong lain naman nga complainant ang file. Aha.
Bali ano ang gin-file ninyo, Je, nga ipa-receive ninyo dira iya sa Basiwa? Ang file namon sir ang kapaslawan bala sa members of the board of directors kisang management sa pag-implement sa desisyon sa Civil Service Commission with decision nga latest nga motion for execution namon king grant sa civil service. Ti ang amon da punto nga samtang gadugay sir ang pagbayad sa amon back wages nagadako ang balayran sang Basiwa. Gina-clear na namon permi sir nga ang mabayad sa amon niya ang Basiwa, hindi ang prime water. Ti ang Basiwa is a government agency. Ti ang kwarta sinada nga na tipon nila nga inugbayad na sa amon, mahalin na sa konsumidor nga kwarta. Ti imbis tani nga ibutang na sa mga proyekto nga mapuslan sa mga konsumidor, ibayad nila sa amon gadugay, gadako. Okay. Si Father Julius, no, may arasang pamangkot. Simo? Good morning, Father. Sa inyo pagtililipon na subong, ati I don't know kung sa 12 may ara pa ka mo sang pagtililipon dira. But then ginalantaw naton nga sinugid ang final arbiter nga makahatagid sang kasulbaran sining ining problema bla bahin sa inyo iyang legal claims, no? Kay silingan ni mo samtang nagadugay ini hindi iya ang Basiwa admin niya ang dihado di kundi ang mga pumuluyo. Sinog na approval na naging grant na gali sang Civil Service Commission ang writ of execution na file namon nga bayran na kami. So ato sa go signal na to sang civil service nga mambal bla sa kinalye nga sara hoy bayarin nyo na ni. Ang board nagpagawa man sila statement nga kung may ginakapitan sila nga desisyon halin sa civil service mabayad sila sa pagi sa pronouncement ni Attorney Berdy Flor nagligat nga tuig. Ti ang ara ng subong sir, ti ang number 1 sinada is implement na lang sa management. Nga punggan ni former acting general manager Michael Soliba. So subong kay may bago na general manager ang Basiwa. Hopeful kami as a lawyer nga maintindihan niya ang kag maka-decide sa ang kuan malanda sir is kung sino ang marisgo kag sino ang Civil Service Commission nagambal bayaran na kami dapat. Okay, sige, Kap Julius. aside kay na-fail ang management sang Basiwa kag ang board nga magbayad sa amon, may standing na compromise agreement, may execution na halin sa Civil Service Commission, ti ano pa gid ang ginapadugay nila para mag-implement sa payment sa amon back wages. Hindi man na ilaya personal nga kwarta man na sa Basiwa, magsiling ka Basiwa, kwarta sang gobyerno. O ganito. Magsiling ka gobyerno, kwarta sang tao. Hindi nato may Ang ginako man nga pamangkot sa amon kay kung on their own based civil service decision mabayad na gid sila dapat. Pero hindi madula sa amon nga nagaduda kami nga may politiko behind dira. Kontrata ni Prime Water kag Basiwa. Oo. Sino nalagyo lang ang Prime Water, why man accountability? Sino ang sukton sa to?
Kay base sa kontrata, wala man nakakomply ang prime mover sa joint venture agreement. Pero that is less, Nalagyo lang ang prime mover, nakakuha lang sila minilyon. that is less of your concern naman yan, no? Kaya sa basiwa, yung inasukot ninyo mo, no? Yes, pero ang bottom line, Father, is ang accountability sa non-compliance kag sa kapalpakan kag disadvantage ang basiwa as a government agency. Amo na yung amon gina-example dira when it comes to accountability. Suliba, si attorney Pangilinan nila. Kaya ang subong, magdugang kami isang respondent, amo magyapon ang board, ang former acting general manager, ang acting subong sa HR nila nga si Susanita Pagunsan, kag ang acting headman sang finance, sa pagkuhan sang TK, si Marnel de Monteverde, kag ang siya ni Pangilinan gapon. Actually, gani may mga info na kami nga nag-resign ako nung si Pangilinan. Kay ginpailan sa kaso. Grabe. Pero ang paghalin nila sa basiwa, hindi man na butsilingon nga tawhay na sila sa ila liability sa ulihi sa ombudsman. Sabi nila makapalagyo sila sa kaso nga gin-complaint, gin-file sa ila. Kunway na sila sa basiwa. Pero ang bottom line gapon nga perdi sir ang konsumidor gid sa Bacolod City. Okay. Kaya nagasuffer konsumidor mo. Correct. Now, follow up na lang mo ni Father Julius. Ang si Michael Suliba, hindi. Hindi yung kakakita ng acting general manager kapag hindi sa board as policy making body. Ang amo lang yan, sir, nga ang bago, subungan si Attorney Juliero ko, no? As a lawyer, as a person, as a Christian, as a mother, as a sister, as a consumer sa Bacolod City Water District. Ang tanawon tagid pirmi siguro ang kaayuhan sang tanan mo. As a whole, kung ano ang nanginepekto sa joint venture agreement sa konsumidor sang Bacolod sa sitwasyon sang water district, ang number one pagida nga ang ginansya sa private company ipasa na permi sa konsumidor. Kaga ginagligad na interview man ko sa isa ka registration, advice lang ko sa iya nga halong-halong lang si attorney Panugyan ka sa aton mga consumers kag sa bago nga general manager? sa consumer sa apon sir nga mo nagid ginahambal permi nga mga vigilant gid ta. Mabintayanon ta sa kalatabo sa water district. Hindi ta magpasugot nga isa ka tawo ang naga-spokesperson kung anong nakatabo sa basiwa, sa promoter kag sa iya nila syoko nga kumpanya. Kay tingala kami nga as a congressman, siya sa iya pero may nagagwa ang information nga sa December nag-announce siya nga may bago na nga player ang promoter. Subong nagpagwa naman sa statement nga naka-acquire na sila sa mga process ang procedure kag papeles nga pwede naka-proceed ang Crystal Bridges na Ilosyoko. Dapat ipabalo mo na anay una sa pumuluyo sang Bacolod antes kay declare kumbaga gwa mo busog ka na pero way ka nagpabalo nga nagkaon ka. Amo lang amon gid sir. Okay, sige.
hindi lang tungod kay dok kaluoy sa aton lang mga kuan bla rimon no nga ang katumanan sa ilang nga mga handom nagadepende sa mga pagbaylo-baylo sa tao dira. Oo, no wala. Oo, no, nagahalaom ka nga si amo ni basi siya ang solusyon sa problema. Whereas ano ang layi? Ano gid bala ang tsakto da nga nabase sa kung anong tsakto kag hindi o kung ano ba ang nagatahos kamaturan siguro da? Oo, nakamaturan da, pero isa pa lang na kay Julius nato na bala nakamaturan da nga may compromise agreement mo. Kag ang kamaturan da, kung may compromise agreement, dapat tumanon kay tinagsulod ka sa compromise agreement. Hindi ka na balantay kaluluoy ay atong mga kauturan nga daw ang ilang future ang kun baga bala ka kay F. Julius maluoy ka kay tunambal mo nga basi may bag-o nga GM. Basi mahatag na ning amon yang benepisyo nga nakaigo sa amon. Do diin ang layida nga nagaproteksyon sa kinamatarong sang tao. Subong ang ginaistoryahan Raymond no way pa na ginaistoryahan ang serbisyo. Ang ginaistoryahan pa lang diri kon sino og gid bala ang lehitimo nga mangin administrador o kung panag-iya sang kwan maka-manage o maka-operate sang serbisyo sang gobyerno. Wala pa ta nagapanukot sang hindi maayo nga serbisyo. Silingan isang isa to ka basta sometime may nabasahan ako, nabatian ako nga kada adlaw pila ka millions of liters of water nga nagakausik lang diri sa Bacolod sakop sang Basiwa Prime Water nga hindi mapusalan sang tao tungod kay kadamo sang mga lubrahon tamo sang mga maintenance work nga ginapabayaan lang nila. Sa piyak sang kakulangon sang tubig kausik lang Raymond, kausik lang tungod kay hindi klaro kung sino ang sukto naton. Klaro lang kung sino ang nabayra naton, sino gakuha sang kwarta sang tumluyo sa nga ginabayad. Pero kabalo kung sino sukto naton sang hindi maayo nga serbisyo. Ati mga 43% no, hamak mo, 43% ang nagakadula o kung nag-aagas nga matubig no pag non-revenue water ni that is almost half sa kuan no correct sa supply mo kasubo kanon no Batyagon Blas ang tigtilini to whereas ang iba niya area way tubig to no correct na ginarurasyonan lang to sang mga bumbiro to pero pila ka bahin sa ngaton diri nga area diri sa Bacolod downtown area sus gadanaw lang yari mo may nalabayan ni ko di sa may dunya ulanaw ginasag-ob na lang yan mo kadagay makita ko daya ginasag-ob ya ang nagakataga sa tubig da nga until now. No, sa December pa na nagyan ko wala pag yapon makay. Okay. Actually ang ideal sinigdi is 20% mo sa non-revenue water. Te magambal ka 43%, sobra 100%. 20% ya. Kaya mo na Rimo no, may mga ara pagid subong iya nga mga lihok pagid iya nga aton iya nga probinsya ining issues ng bulk water bala. No, mga nga itap nila iya ang mga pila ka mga kasubaan naton diri nga nasakupan iya sang particularly sa area sa 3rd district no sila pakadto sa Sarabia Victorias agud nga isupply sa pagkakinahanglanon niya sa siling nila sang pila ka mga syudad kag kabanwahanan. Ti subong daw medyo sagod ini tungod kay nagatuon man ang tao rimon mo. No, gatuon man ang tao nga matiyag nila daw hindi seryoso bala. hindi seryoso ang provincial government kag daw may ara sang people behind sa siniya nga pagduso sang proyekto. Hindi ka certain nga kung pasugtan mo na hindi ka certain kung bala gobyerno pa sa gyapon ang magauyat sina kag ti matudtuod nga serbisyo o kon kag barato ang mga nagaobra ang mga ara subong sa gobyerno. But later on eventually
itugyan o kung ibaligya iya sa mga private corporation. Namunti mo ng dilema. Amo na isa ka ehemplo dire no. Ang basiwa mismo dire sa Bacolod kung mangit amoy na siguro ang future iya kung mapatigayo na ning bulk water sa nga proyekto iya sa probinsya. O sino ang magaupang nga tugyan ina sa uli sa mga private corporation. Correct. Okay, tida mo ng trend mo. Amo ng trend. Ma-invest ng gobyerno, tapos invest ng gobyerno, iatagya sa pribado. Oo, tido kasubo man. Tido kwarta naton. Ang investment daw na kwarta naton ng mga taxpayers, tapos ang makabenipisyo ang pribado nga negosyante. Kahit napamatud-an na inaya nga ang gobyerno hindi maayo magkapot iya sang kwan. Hindi ka malang padalagan negosyo para sa gobyerno. Kalaway na. Oo, tapos ma-invest ka. No, ma-invest ka na. I mean, kalaway isang imahin sa gobyerno nga aral ang tanan nga resources sa imo. May resources ka man to hire sa mga brightest, the best nga mga engineers kag iban pang kinanglanon, pero still ginagagwa gyapon hindi kaya kabalo mong manage. Hindi kaya kabalo. Di daw problema na duwa man lang nakita kay Julius Tamong. No. It's either una of course may ara sa likod sina nga nag-interest, ikaduha hambal mo the future investment naman sa pila iya ka mga politiko nga mag-retire naman nga makuha ang project. Kaya may mga ara sang may ara sang kuan ang mga tao no nga may there is somebody who either in politics no or ara subong nagakapot sang puder nga daw mo ang sa likod sinitanan. Okay. Sige mga ka-IF, oras aton alas 9:59. Mahatag kita na iliwat sang pila iya ka mga pahanumdom. Then after that, mabalik kita sa pila naton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kay inasang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay Kani wala siya subong sang obra. Hindi man ka-trespasser ang kita ni nanay sa iya pagdulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pangadaan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend, basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisagidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya na kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay kita ko sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 CMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko.
sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sininga estasyon. DYAF 1143 SMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-AF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation, Philippine Standard Time, alas 10:03. Tingog sang Kubos. Mayong agalanda no sa aton iyang mga listeners dira sa may barangay Handumanan. No, good morning da sa inyo tanan. No, particular na dira sa may Zone 12, no? Mayong agada sa inyo. And of course, good morning man sa kainong Ronin sa iya kapihan da. Kag sa mga nagapangapi subong, good morning. Kag subong man dira sa may barangay Malingen, Bago City, kanay nanay magdingda mayong aga, no? Kag of course, no, sa mga aton nga listeners no, dira iya sa may Sumag. Tingog sang Kubos. Anay baby sa may Bagaas, good morning. Sa may mga sa barangay Kabog, Bacolod City, good morning kay Leah Lagali Ramos. Mayong agaman no dira iya sa may Talutog Morsya kay Monique Iyabia no dira sa may barangay Araal, good morning. Of course, sa kay Jeffrey Gonzales, kay Thelma Galido Dorfner, no, good morning. And of course, no, kay Jima Escobedo. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, kadto kita na, no, particular na sa update no sa linog bala dira sa may General Santos City, Sarangani, no, mahalnosbo ang sitwasyon kag kahimtangan mga ka-AF, no. Grabe ang natabo, no, 7.8 magnitude sang linog ang nagtayog sang Lunes nga adlaw tikon ng tawon mo sa social media sa nagkalain-lain nga mga post sa aton iyang makauturan, particular na ang ilang nga experience, no, daw hindi gid makuano, grabing trauma sang mga kabataan, no, mga estudyante kay ti first day of school, no, mayo lang gani kay ti all early pa siya bala, halos kalabanan nga mga estudyante ti ara pa ara pa sa sagwa ka may flag ceremony pa, no, amo na ang grabe ang kinatutrauma man tun makita mo bala, no, ang mga building iyan nagakalorosdak, nagakalatumba. 7.8 Tingog sang Kubos. Ipabati natin blanay sa inyong mga ka-EF ang tingog, no, halin iya sa civil defense no nga konsadiin. Ariyo ang pinakahapon ini, I think, no, nga update ila iya, no, particular na no sa natabo nga linog. Okay, ng update tungkol dito sa ating response sa magnitude 7.8 earthquake na nangyari sa Mindanao, no. So as of 3 o'clock PM today, meron na po tayong 1,209 recorded aftershocks, no. Ito po ay report sa atin ng PHIVOLCS. So doon sa area, no, this range from 1.3 to 6.4 magnitude, no, mga aftershocks. So 1,209 as of 3 o'clock this afternoon. So most affected areas pa rin in terms of casualties, displacement, and damage to houses and infrastructure ay General Santos City and the provinces of Sarangani and South Cotabato. So tuloy-tuloy pa rin po ang
pagbibigay tulong ng ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa dalawang regions 11 and 12. So, but ito po ang update natin as of 3 p.m. in terms of casualty, no? So, 38 na po ang reported dead casualty. Meron pa rin po 4 na missing. So, nadagdagan lang po ng isa, no? Based sa ating updates ngayong hapon. Meron pong 478 injured individuals. And again, tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakalap ng mga informasyon, and yung ating rapid damage and needs and assessment ay ongoing. So far, reported sa atin ay 562.8 million ang infrastructure damages, no, sa dalawang regions 11 and 12. So 562.8 million po ang reported infrastructure damages, no. So again, ang sentro ng ating operasyon ngayon ay search, rescue and retrieval. So as of 3 p.m. meron na pong 2,784 personnel deployed doon, coming from the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, Coast Guard, and the Bureau of Fire Protection. So meron na po tayong 115 assets deployed. And meron pa pong naka-reserve na halos 951 assets for deployment, no? So far we have assisted 25,461 individuals, no? Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, mo yadtong papahayag halin niya sa Office of the Civil Defense, no? Kahapon ang adlaw nga update iya mga ka-EF. Tingog sang Kubos. So far, subong iyang aga, no? Subong nga adlaw daw, I think daw naglabot na sa 40 iya, no? Ang mga nagkalamatay, no? Base sa pinaka latest update mga ka-EF, ti kuham ko 40 na, no? Kung natawon bla considering nga amo to kabaskog, no? 7.8 magnitude iya, no, ang kabaskogon sang linog, expect naton, no, nga may ara gid man iyak tungod sa kadamo sa nagkalaguba nga mga infrastructure, and at the same time hindi lang sa kasyudaran kundi lantawon mo sa kabukiran, kadamo-damo man sa mga landslide. That is why damo man sa mga karasada in and out pakadto sa syudad, kag sasagwa sa mga syudad pakadto sa kabukiran ang naglilitik, no, kag hindi na maagihan. Tingog sang Kubos. Sunog agad iya sa aton nga Office of the Civil Defense, no, nga may ara iya inaccessible nga mga area mga ka-EF, no, kati kabay pa, no, nga pangamuyuan naton ng aton iya nga mga kauturan, no, nga makalampuwas, no, sa sining sitwasyon kag kahimtangan, no, nga aton iya nga na experiensyahan, no. May nakuha kita gano, no, isa ka video from the Philippine Coast Guard mga ka-EF, no, nga sadtong magnitude 7.8 bala, no, ang dagat, no, naghubas gulpi ang dagat, timiga palaligo pagali nga mga kabataan, no. Paghubas gulpi hinunos iniya ang nagapalaligo nga mga kabataan mga ka-EF, no. Tila mo gin man na, no, kung mag bulubagyo gani, mag-earthquake gani, may tendency gid siya, no, nga hunuson iya ang dagat, no, kag ibalik bala. So mo na natawag naton iya nga daw tsunami type, no, may lang gani sa aton dire kay hindi iya amo na kabaskog mga ka-EF, no, ang tsunami, no, nga aton na experiensyahan. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, no, pipila, no, ka mga infrastructure, no. Sige lang to, ibutang lang sa screen naton kay
mga photos siya mo nga nakuha naton. Amo na nakala damage nga mga infrastructure tiya mga KEF, no? So that is why nga hindi naton nahagambal kita nga may ara sa mga area nga inaccessible as of the moment. Tingog sang Kubos. Base naman sa DRUMIC report sang DSWD ariyo ang pila ka status, no, sa mga displaced, no, naton nga mga kauturan bunga sang sining 7.8 nga earthquake, no. Sa inside evacuation center mga KEF may ara sa mga 8,725 ka mga families, no, nga nagakonsist sang 31,701 persons, no, currently taking temporary shelter sa 54 ka mga evacuation center sa Region 9, Region 11, and Region 12. Tingog sang Kubos. Halambalano naman, no, outside evacuation center, so naglabot sa 1,804 or 8,973 families. So ang total, no, nga na-displaced nga mga KEF, nga mga kauturan naton nga na-record sang DSWD naglabot na sa 10,529 or 40,674. Tingog sang Kubos. Ang na-record pa lang so far nga damage sa mga pamalay mga KEF naglabot sa 2,505, no. Totally damaged 460, partially damaged 2,045, no. So amo ni, no, ang pila ka mga update nga nakuha naton sa DSWD so far, no. May nagaabot naman nga mga bulig no, rapid deployment, no, gagawin patigayon sang DSWD kag sang aton gobyerno para mabuligan ang mga kauturan naton nga apektado sa sining linog. Tingog sang Kubos. Now in line sini mga ka-AF ti ang Caritas Philippines no. Ang Caritas Philippines mga kauturan ti nagapanawagan, no, sang bulig para pagadalon dito sa Region 9, Region Region 9, no, Socsargen, Sarangani, no, General Santos, no, City, no, kaya mo ni ang mga heavily affected nga mga areas naton. So kapanawagan ng Caritas Philippines, no, para sang bulig no, digto sa may Mindanao, no. And of course, no, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, no, nagpagwa sang statement, no, solidarity appeal for prayer and assistance for the victims of Sarangani earthquake, no. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagapahayag sang ilang profound sorrow, nagapangasubo and solidarity with our brothers and sisters affected by the powerful earthquake that struck Sarangani province and other parts of Mindanao, no, sang June 8, 2026. We grieve with the families who have lost loved ones, pray for the speedy recovery of those who have been injured, and stand spiritual communion with all those who have been displaced from their homes and livelihoods. Tingog sang Kubos. Dugang padri mga KEF sang CBCP, we also remember in our prayers the rescue workers, medical personnel, government agencies, and volunteers who continue to labor tirelessly in responding to this tragedy. Tingog sang In the Kubos. moments such as this, we are reminded that church is called to be the sign of hope and a witness of charity. As one family in Christ, we cannot remain indifferent to the suffering of our brothers and sisters. Their pain is our pain, their loss is our loss. Amo ni pahayag mga KEF, no, sang Catholic Bishops Conference of the Philippines. So that is why nga may ara sang appeal,
sa tanan nga mga dioceses, no? Sa mga kaobispuhan nga magpatigayon sang Sunday masses, no? Collection of the respective dioceses during the Sunday masses June 14, 2026. The proceeds of this collection may be transmitted through diocesan social action centers and Caritas Philippines para isupport iya sa emergency relief and rehabilitation nga pagabatigayonon o kung bulig para sa aton nga mga kauturan nga naapektuhan sa sining linog. Tingog sang Kubos. So June 14 mga ka-EF, no, amo ni ang ginapanawagan iya sang CBCP nga ang tanan nga mga kasimbahanan sa bilog nga pungsod Pilipinas magpatigayon sang second kolekta, no, kay aton ina pagatipunon para ipadala sa Caritas Philippines. Ang Caritas Philippines, mga ka-EF, amo ni siya ang nagabulig, no, social arms ang CBCP nga directly, no, nga nagapadala sang bulig sa mga naapektuhan iya sang natural calamities, no. For example, diri sa aton sadtong Typhoon Tino, di bag-o man lang gitagani makatapos sang aton iya pila ka mga hilikoton, no, particular na ang pagpanagtag sa mga non-food items, shelter material and cash assistance sa napiktuhan sang Typhoon Tino through Caritas Philippines na siya. Susubong, gapanawagan ng CBCP nga tibuligan naman nato, no, ang mga naapektuhan naton nga mga kauturan digto iya sa may Sarangani. Tingog sang Kubos. Kung may ara ka mo, sang gusto iya directly nga i-donate, bukas ang opisina sang Caritas Bacolod Social Action. Diri na siya sa may Bishop's House. Mas better, mga ka-EF, no, nga cash ang ihatag naton kay mas madali naton may ipadala. And at the same time, sa pag-purchase sang materials, digto na siya sa area sa may Mindanao para kung i-transport mo, hindi kita mabudlayan, no, kay may ara kita sa nga experience sa managliligad nga mga natural calamities. Kung maghatag kita for example used clothing, bugas o kung pagkaon, medyo naga-entail pa siya other expenses kay tungod mangita kapasang cargo o cargo ships o kung paano naton ipadala digto sa mga naapektuhan sa sining bagyo. Pero mas better kung kasya kay ipadala naton directly, no, sa Caritas Philippines or pwede man sa directly na sa mga dioceses nga naapektuhan sa sining linog nga natabo sa June 8, 2026. Tingog sang Kubos. So sa liwat mga ka-AF, bukas ang opisina sang Caritas Bacolod sa inyo iya nga mga donation. Tingog sang Kubos. Now kadto kita mga ka-AF, sa pila naton iya ka mga isyu, no, particular na, no, particular na mga ka-AF, no, sa national bala nga level, no. Sa national nga level, mga ka-EF, o ipasulod ko lang ni Ganay, kay ang Department of Science and Technology Philippines Institute of Volcanology and Seismology, DOST PhilBox, naghatag sang warning, no, nga potentially active fault sa Cebu, no, could generate a magnitude of 7.2 to 7.5 earthquake, no, if triggered. Kag hindi lamang sa Cebu mga ka-EF, no, kay may ara man kita iya, particular na deribala sa may Negros Fault, no, may ara man Mindanao Fault, kag may ara man Sulu Fault, no. So ang linog, no, hindi naton mapulong kag hindi naton ma-project,
no, kundiin siya maigo, no. That is why ang balasang PhilBox, no, maghalong kita perme kag of course dapat mangin preparado sa iba sa to any eventualities nga magkalatabo sa aton palibot. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, ariyo masubo man nga balita, no? Masubo man mga balita mga ka-AF kay ti si Bishop Osorio Sitora of Quilimane, no? Mozambique, no? Nakitaan lamang, no, ang patay niya nga lawas sang June 6 sa sulod sang ila nga Episcopal residence, but silingon amo niya tawag naman nga Bishop's House, no. Kag gina-describe sa mga authority, mga kauturan nga isa ka threatening, gina-describe sa mga authority, mga ka-AF, nga ang suspect, no, may suspetso sila nga ining si Bishop Osorio Sitora brutally, no, nga gin patay. Tingog sang Kubos. According sa Aid to the Church in Need, si 54-year-old Bishop Consolata missionary was discovered in a corridor of the residence nga kung sa diin may ara sang gunshot wound, no, gintiro siya sa iyang nga dughan, no, sa iyagid nga heart actually naigo, no, ang circumstansya mga kauturan regarding, no, sa pagpatay sa kay Bishop Sitora mga ka-EF, no, padayon pa nga gina-imbestigahan. Tingog sang Kubos. Latest update, no, mga ka-EF, particular na sa kaginagula sa may Senado, no, si SP Gatchalian sang SP Black, SP11, no, nag-reject, no, sang gina-offer ni SP Cayetano, no, sang Block 13, no, nga propose nga sharing of power. Daw ka familiar, no, ang gina-offer bla permi ni SP Cayetano, ka familiar, no, kay isang nagligad sang ara man siya sa Kongreso, may ara man terms of sharing, no, sila ni Lord ano ganitong pilida, check nakton bala, no, ni Congressman Lord may taon ta diri, ano, party list representative siya na ni Lord Ayan, I think mo, kundi ko sala, no, do sila ni, no, sila ni ang may term sharing sa tuanay sa kapanahunan, no, ni Lord Alan Velasco mga ka-EF, no, sang Marinduque. Sila ni ang may term sharing actually, no, sa pagka Speaker of the House. Galing bala kay do hindi iya manaog si Senator Alan Cayetano, then former congressman, hindi siya manaog, no. That is why ngagin oust man siya sa pagka Speaker of the House. Subongo may ara siya sa yung propose nga term sharing o galing lang kay do wala ging kagat, no, ni Senator Sherwin Gatchalian. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, no, muna ang pila ka mga update sa national, and of course may isa pa di ka update di na to gani nga kundi nga banawan di man, no. Sa mga pila ka mga issue bala, particular na ko ng isa ka detained nga senador ang pwede makabuto o pwede maka-attend sa sesyon sa pag-perform sa iyang official duty, no. May-ari gali, no, ang Supreme Court gali, no, sang June 27, 2008, may ara gali ka desisyon, no, allowing accused appellant to attend congressional session and committee meetings for 5 days or more in a week will virtually make him a free man with all privileges opportunant to his position, such as a situation not only elevates accused appellant status to the
to that of the special class, it also would be a mockery of the purpose of the correction system. No, mga bag-o nga mga desisyon iya mga desisyon bala sa Supreme Court nga man no aton iya balik-balikan kung kita iya nagabasa o kung nagahatag sang opinion particular na sa nagakalatabo subong sa may Senado. Okay? Sige mga ka-EF, oras naton alas 10:27. Tingog sang kubos. Definitely, wala na kita sang oras diriya sa aton nga programa. Sa liwat, mayong agada sa aton mga viewers. Friday gali ati, wala sang opisina kay tungod nga kwan. Independence Day and probability wala kita iya sang programa. Kita na lang kita mga ka-EF sa maabot iyang Lunes nga adlaw sa ato naman nga pagpangalagad kag pagdala sa inyo sa mga issue kag topiko. Sige mga ka-EF, upod sa bugos katapuan sang DYAF 1143 CMN Bacolod, kagupod sa bugos katapuan sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Sa gihapon, ini ang inyo alagad, oy basically nakabot ka mo, ako na lang isa naman kapungko dire, kay ang aton nga Executive Director, may ara pa sang ginhingagawan nga isa ka meeting. Basi matingala ko, si Father Julius, uway na sa kahanginan. Hindi natin siya makita sa Facebook Live. So may ara siya, sa ginkantuan pa, kay may meeting siya alas 10. Sige mga ka-EF, sa gihapon ini ang inyo alagad Raymond Pandanduyan nga nagasiling kabay pa ang Diyos ang pagidait, pagigugma kag hustisya, magaluntad sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo po